Well, ang unang pangarap ko talaga sa buhay ay maging lawyer. Kasi nung bata pa lang ako, gusto ko na talaga maging lawyer. Kasi kalimitan din, mga kapatid ko din, doon din nakikita nila sa akin. Kahit yung mga klase ko, nagsasabi sila, baka parang bagay ka maging abogado. So yan yung tumatatak sa isip ko, ang maging isang abogado. Pero nung kinuha ako ng isang pare para magtrabaho sa kumbento, naging convent boy ako nung high school. So mga second year high school ako, nandun ako nagtatrabaho sa kumbento, nakikita ko yung aming parish priest. At siguro doon nag-start yung aking curiosity sa buhay ng pagpapare. Nakikita ko siya nagmimisa, sumasama ako sa kanya sa baryo. At doon ko na-realize na masarap pala ang buhay na maging pare. Kasi doon, inaalagaan ka ng mga tao. Pinapakain ka ng atay ng manok. At saka ako yung nagdadala ng pera na collection every after mass. Dinadala ko sa kwarto ni Father. So sabi ko, parang masarap ng buhay ng magpare. Kasi maraming pera, aalagaan ka pa ng mga tao. So yun yung siguro yung mga early motivations ko, mga impure motivations ko nung una, kung bakit gusto kong magpare. May isang brother na nakahabito na ganito. Hindi ko alam kung bakit siya naka-black belt. Pumasok siya sa school namin. By the way, graduate ako ng public school. So wala akong idea sa mga religious. So si brother Goni Bungaw, pumasok siya at saka napakasaya ng kanyang aura, yung kanyang disposition. Pumasok siya sa klase namin at sabi niya kung sino ang gustong magpare o mag-brother, magti-take daw ng exam. So dahil hate ko ang physics class, nag-take ako ng exam niya. Sa awa ng Diyos, pumasa naman ako sa mga exams at invited din kami sa workshop. Sa workshop, pumasa din ako. Ever since naman, from the beginning, yung aking mga magulang ay hindi naman talaga sila tumutol sa kagustuhan ko. So yun din yung pinagpapasalamat ko sa Diyos na very supportive yung aking parents sa aking bukasyon. Dito kami magkakapatid. Ako yung bunso sa pamilya namin. May dalawa akong kapatid na babae, tapos lahat kami mga, the rest na 5, mga lalaki na. Una, yung challenge is galing ako sa public school. So pag pasok ng seminary, hindi ko alam kung paano magdasal. Yung rosary in English, nagro-rosaryo kami pero Ilonggo. So nung pinalid ako ng rosary, hindi ko memorize yung Hail Mary, hindi ko memorize yung I Believe in God. So yun talaga ang struggle ko. Pangalawa, yung self-confidence. Siguro mababa talaga yung self-confidence ko nung nasa college ako. Kasi although alam ko na hindi naman mahina ang utak ko, pero pag may sa harap ng ibang tao, talagang nanginginig ako. So isa siguro yun sa pinakamalaking development, kahit tatanungin mo yung formators ko, yung aking self-confidence. Pinakamalaking tulong ng seminary sa akin, nakagraduate ako ng college. Again ka ng kaibigan kasi masaya sa loob ng seminary. Akala ko kasi dati sa seminary, magdadasal-dasal ka lang, at saka magtatrabaho, at saka wala kang kakausapin, tahimik lang kayo. Kasi wala nga akong idea, kasi galing ako sa public school. Pagdating pala ng seminary, ang dami palang mga activities. Hindi pala boring, yun ang summary nun. Hindi pala boring sa loob ng seminary. So, after ng post-residency, nag-decide ako na lumabas muna. Una, dahil hindi pa firm yung decision ko na kung ito ba talaga yung buhay na para sa akin, yung buhay, pagiging relihiyoso o pagiging pare. Number 1 doon dahil galing ako sa mahirap na pamilya at ako yung, masasabi natin, ako lang nakagraduate ng 4-year course sa magkakapatid kami, sa 7 kami. So nakikita ko rin yung pangangailangan ng pamilya ko. So isa yun sa malaking factor. Pangalawa, kasi baka, iniisip ko, baka pag magpare ako, hindi pala sa akin yung vocation na ito, baka ito yung vocation ng mga tao dahil na ini-expect nila na dahil marami akong benefactor. Sa halimbawa, nagpapadala sila ng pera para sa pangtustos ko sa seminary. Baka sinasabi ko, baka ginagawa ko lang ito para gusto ko lang magbayad ng utang. Pag naging pare na ako, hindi pala yun yung para sa akin. So gusto kong magkaroon ng point of comparison. So kaya nga lumabas ako ng seminary, yun yung decision ko. Gusto kong subukan yung buhay sa labas naman. After nung lumabas ako ng seminary, pumunta ako ng Davao City. At doon ko na-realize na sobrang hirap pala ng buhay sa labas. Especially nung nag-a-apply na ako ng trabaho, dala-dala ko yung mga requirements. Akala ko,
Kasi sa seminary, everything is provided. So, madali. Sabihin mo lang, seminaryan ka, almost everything ibibigay sa'yo. Pero nung nasa labas na ako, wala na akong connection sa seminary, nag-a-apply ako ng trabaho. 3 beses ako na-reject. Akala ko magaling ako. Akala ko matalino ako. Pero sa interview, bumabagsak ako 3 beses. 3 company yung in-applyan ko, pero hindi ako nakapasa. So, isa yun sa mga humbling moments ko siguro nung nasa labas ako. Unang trabaho ko talaga ay yung sa call center. So, kasi yun yung sa amin dati yung pinaka-accessible, pinaka-in-demand na trabaho sa mga fresh graduates. So, 1.5 years na yun, night shift ako. So, doon ko rin naranasan ang magtrabaho ng gabi. Pumapasok ako, halimbawa, 9 or 10 p.m. Tapos, lalabas ng tanghali na minsan maabot ng 10 to 11 a.m. yung pagtatrabaho. Ang hirap pala magtrabaho, naka-night shift. Kulang ka sa tulog, kulang ka din sa kain. So nangangayayat ako nung nasa call center ako. Maganda yung sahod, nakakatulong ka talaga sa pamilya mo, malaki yung incentives. Pero medyo nagkakaroon din ako ng sakit nung time na yun kasi hindi ko kinakaya yung trabaho sa gabi. Essentially, nakakatulong talaga. Oo. Maganda talaga yung sahod, nakakabili ka ng mga bagay na gusto mong bilhin, nakakapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan, nakakain ka ng mga cravings mo. So kaya mo, nakakabili ka. Kaya wala rin akong ipon nung time na yon. Malaki ang sweldo pero wala akong naiipon sapagkat napupunta rin lahat sa bisyo at saka sa mga cravings ko. Throughout 1.5 years na pagtatrabaho ko, nung palagi akong top performer kasi sa every month may employee of the month palagi. Entire month, 1.5 years, every month employee of the month ako. Makikita mo yan ewan ko kung nandun pa yung mukha ko sa company namin sa Davao. Nandun palagi yung mukha ko sa wall namin sapagkat I was really performing well nung time na yon. I was doing well in my work. Although yun nga lang, it took a toll on my health. Kaya nag-decide din ako na itigil yung pagtatrabaho sa call center, especially yung night shift na trabaho. Nag-decide ako, natanggap ako sa isa sa mga malalaking malls din sa Davao. So nagtrabaho ako as a training specialist. So nasa human resource department ako ng Gmall nung time na. Malaki din ang naitulong ng pagtatrabaho sa labas, yung buhay sa labas halimbawa, sapagkat dito ko na-realize yung pagiging independent. Kasi pag sa seminary may tagaluto, lahat provide pagigising, kakain ka na. Pero dito, kailangan mong magpakahirap talaga. Gigising ka, walang magluluto para sa'yo. Kailangan mong magluto ng pagkain mo, prepare yung sarili mo, maglaban ng lahat ng bagay, ikaw ang gagawa. Binigay sa akin ng outside world, yung maging independent, yung kikita ka, tapos ikaw rin yung magbabudget ng... so yung value ng pera din, yun sa akin, malaking bagay din yung pag-appreciate yung kikitain mo. Pero pag ikaw ang nag-earn, alam mo kung paano tipirin yung pera yon at na-appreciate mo talaga na pinaghirapan ang bawat sintimo na matatanggap mo. Further, also yung pag-develop ng self-confidence din kasi na kailangan mong maging independent, kailangan mong mag-apply ka halimbawa ng trabaho, pakapalan talaga ng mukha. In order for you to survive, kailangan mong magsikap talaga. Walang hiya-hiya. Actually, wala rin akong planong bumalik pa. Although yung idea na bumalik ng seminary, it has been floating in my mind simula nung lumabas ako. Pero wala akong idea na bumalik. In fact, gusto kong mag-aral ng law. Nung nagtatrabaho na ako sa human resource sa isang mall, naisip ko na gusto kong i-pursue yung yung original dream ko talaga na maging abogado. So, I took a chance. Nag-submit ako ng aking application sa isang school sa Davao. So I was ready to take the entrance exam nung time na yon. So wala talaga sa idea ko ang bumalik ng seminary. Pero before that, mayroong Holy Week. So nagsimba ako, umuwi ako sa amin, nag-reflect ako kasi gusto kong i-prepare yung sarili ko sa bagong crossroad ng buhay ko, ang mag-aral ng law. Tinatanong ako ng isang madre na dati kong kakilala kung kumusta na daw ako at tinanong niya ako kung ano na ang buhay ko, ano na ang gusto kong gawin. Ang sinagot ko sa kanya ay gusto ko nang bumalik ng seminary. Parang ang lakas-lakas ng
ang lakas ng loob ko noon na parang feeling ko gusto ko na talagang bumalik. Yun ang sinabi ko sa kanya, tinanong niya ako. Although ang nasa isip ko, gusto ko mag-aaral ako ng law, sister. Pero ang sinabi ko sa kanya, babalik ako ng seminary. 3 beses nangyari yon. Sinabi ko rin yan sa isa sa mga officers ng aming parish, nung tinanong niya ako kung ano nang gustong mangyari. At panghuli, yung isang seminarian din, taga-tulunan, isang diocesan seminarian, tinanong ako kung ano na yung plano ko sa buhay. At sinabi ko rin sa kanya na gusto ko nang bumalik ng seminary. Although conscious ako sa sinabi ko, pero sabi ko, kala ko slip of the tongue ko lang yun. Kasi ang sasabihin ko sana, magte-take ako ng entrance exam sa law. So nung bumalik ako ng Davao, iniisip ko na yun palagi na nagpe-play out, bakit ko kaya sinabi yun? Tapos hindi ako makakonsentrate sa trabaho ko. Palagi siya nagpe-play out. So sinabi ko, sige, para mawala yung parang na-curious ako ulit sa buhay ko sa seminary. Parang nami-miss ko yung buhay ko sa seminary. So nag-inquire ako, yung vocation director nung time na yan, si Father J. Kung sakasakali lang, pero wala talaga akong plano bumalik din. Sakasakali lang na babalik ako, ano ang requirements. Ang sabi niya lang sa akin, pupunta ako dyan ngayong Friday. Wednesday yata yung sinabi ko sa kanya. Sabi niya, pupunta ako dyan ngayong Friday, i-interviewin kita. Sige, magkita tayo. Sabi ko, okay, sige. So in-interview niya ako nung Friday, sinabi ko sa kanya yung nangyari. Tapos sabi niya, sige, punta ka ng Cotabato. Actually, late na yun for the novitiate. May 1 month na lang bago mag-start ang novitiate. Punta ka sa Cotabato, interviewin ka ni Father Noel. So sa akin, sige, interviewin. I was thinking na magkakaroon pa ako ng 1 year to prepare for that just in case na gusto ko talaga bumalik. So nang doon ako, sinabi ni Father Noel din sa akin, okay, ready ka na. Pwede ka na mag-proceed sa novitiate. At nagulat ako na sinabi niya sa akin yun, na ready na daw ako for novitiate. Kahit yung pamilya ko, hindi ko pa na-i-inform na babalik ako ng seminary. Mga kaibigan ko dito sa Davao, hindi rin na-inform na babalik ako ng seminary. Kasi ang iniisip na namin, iniisip ko din na mag-aaral ako ng law. So yun, ang nangyari, hindi ako nag-take ng entrance exam sa law. Nag-proceed ako sa novitiate, pero ang dala-dala ko isang backpack lang. Alam ni Jericho yan, wala akong maraming gamit na dinala. Sapagkat akala ko, magsistay lang ako sa novitiate for maybe 1 month, 2 months, just to satisfy yung nagbabother sa akin, yung idea of seminary. Sabi ko, hindi rin siguro ako magtatagal sa seminary. Kasi marami akong plano sa buhay, marami akong plano sa sarili ko. Pero gusto ko lang pumunta ng novitiate, parang sabi ko, yun na yung magiging retreat ko din. And lo and behold, tinapos ko yung novitiate. Kasi ang isang factor doon, nag-enjoy talaga ako nung nasa novitiate ako. Nakita ko yung buhay na masaya ako. There was a peace in my heart nung nasa novitiate ako. At nag-decide na ako na mag-take ng first vows. In fact, after novitiate ko pa na-explain sa pamilya ko na bumalik na ako ng seminary. Pagkakaalam nila, nagtatrabaho pa ako sa labas. Kasi wala mang communication sa novitiate, sinurrender yung cellphone namin. I think yung nasa loob na ako ng seminary, especially sa novitiate, yun na yung sinasabi ko na time of purifying intentions na yun, napupurify na talaga yung gusto ko sa buhay. Parang unti-unting lumilinaw sa akin kung ano ba talaga yung klaseng buhay meron ako. Although nung nasa labas ako, iniisip ko talaga na baka maging lawyer ako. That was clear also to me. Pero nung nasa loob ako ng seminary, clear din sa akin na yung pagiging isang missionary, yung pagiging isang religious, yun pala talaga yung buhay na binibigay sa akin ng Diyos. Sapagkat we were given opportunity also na mag-weekend apostolate at nakikita ko yung kasiyahan sa puso ko. Na makita yung mga tao, naglilingkod sa mga tao, doing sacramental works halimbawa. There was peace in my heart. Dati may pera ka kasi may sweldo ka, pero ngayon wala kang allowance. Naiisip ko pa rin yun, palagi pa rin pumapasok sa isip ko yun. Pero in terms sa pagkaroon ng satisfaction, yung tinatawag ko na peace of mind, a peace of heart, yung kapanatagan sa puso mo, mas masaya ngayon. Yun, so hindi totoo na maraming pera ang pare. In fact, nagsa-struggle tayo kasi yung koleksyon na binibigay ng mga tao sa simbahan, kulang pa nga yan sa mga bills and utilities natin. Yung bata pa ako, akala ko yung pera, kasi barya-barya yun eh. Yung collections, di ba, binibigay natin, tumutunog yung collection box, hinihila ko yun, mabigat, nadala ko sa kwarto ni Father. Hindi pala yun lahat, hindi pala yun napupunta kay Father. Ginagamit pala yun para sa upkeep ng simbahan at sa mga programa ng simbahan. Already resolved in my family. Sinasabi ko kay Mama nung bumalik na ako ng seminary, paano yan, hindi na ako
makapadala sa inyo para sa panggastos nyo sa bahay. Sinasabi ng mama ko sa akin, hindi naman namin pinangarap ang marangyang buhay. We never ask you na patayuan mo kami ng magandang bahay, ng marangyang buhay. Sabi niya, matanda na kami kasi yung parents ko kasi they're in their late 60s na. Hindi na namin magagamit yan. But in fact, we're happy na nagpari ka sapagkat yung pagpapari mo, it's like an assurance of us also, assurance of heaven, sapagkat may magdadasal na sa amin, and that is our greatest gift sa Diyos para sa amin, yung magkaroon ng anak na pari. Hindi lahat ng pamilya nagkakaroon ng ganon. Kahit mahirap tayo, that is the greatest blessing na binigay ng Diyos, sabi nila, at yan din yung kaya lang nila, sa hirap ng buhay nila, yan lang yung kaya nilang ibalik sa Diyos. Kaya kay Mama and Papa, thank you so much for your generosity. Despite na hindi ko na maibigay sa inyo yung sinasabi ko na material things, I know you are happy and you are proud of me. And grateful ako sa Diyos na kayo yung naging magulang ko sapagkat pinakita niyo sa akin yung pag-ibig. And that is also what I am going to give in my ministry. Yung pag-ibig na na-witness ko sa pamilya natin, yan din yung dadalhin ko pag naging pare na ako, to show love that you have showed me also as a reflection of the love of God in our lives. A dominant feeling talaga yung gratefulness sa Diyos. Sa lahat ng mga achievements ko sa buhay, akala ko dati I would not amount to anything kasi sa pamilya namin ako lang yung nakagraduate ng college. Mahirap din, galing din ako sa mahirap na pamilya. So I was, kung titingnan ko in my human way of looking at it, wala talagang future yung buhay ko. I mean a bright future. Pero it's amazing pala how God, kapag ikaw lang magplano, wala ring mangyayari. But if you let yourself be guided by the Spirit, if you let yourself, you allow God to work on you, there are so many amazing things that God can transform you into. And this is one of it. This is a great gift that I don't deserve, but God has given to me. Yung pagiging pare, I am currently filled with excitement, hope, and gratefulness na finally magiging pare ako. Although it's also a big challenge sapagkat hindi naman end yung pagiging pare. In fact, it's a beginning of another mission, another task, mabigat na responsibilidad na ibibigay ng Diyos sa akin. But it's also more than that, it's also a gift. Please don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Oblate TV.